Ng basic package ni Everest. So ngayon ay April 24, 2025. So ayun. Oh no. Teka. Kaya to. Shit. Yung kasha. Safe naman, no? So yun yung advanced features ni Everest. May mga sensor. Tapos pag yung malapit ka ng madali niya, meron siyang ano to tawag dito, yung sensor niya na detect kasi may 360 camera to. So ito yung Ford Everest Titanium na 4x4. Ayan. Ayan, so ayan, ang next na ano natin yan nga, basic package. Tapos papa PPF, then plano akong mag-install ng custom na papagawa yung mga custom look. May kaso medyo mahal yun, so pag-ipunan ko, pumapalo ata sabi nila 120, pero baka naman may mas mura pa. Yun. So yan, watch my POV while driving papuntang Mandaluyong from Cubao. So this is Cubao, malapit sa Robmag. Pinagbigyan tayo ni tropa. So yung steering wheel niya mga kaibigan, kaya ito rin yung napag-decidean ko na bilhin, is napaka-gaan niya talaga. Sobrang gaan ng ano niya, ng steering wheel talaga. Napaka-solid ng steering wheel niya. Yung tinanggal ko na rin yung mga plastic nung pagkakuha ko pa lang, kasi nga ayoko ng maraming plastic na nakalagay pa. Yung iba kasi parang ilang buwan bago nila tanggalin yung plastic. So ito, yeah, tinanggal ko agad. Yan. So kita nyo, dito na to banda sa may Robmag. Yan. So yung fuel economy niya, based dito sa previous ko na mga nakikita na setting, ano siya, parang medyo magastos sa gas. So kung mapapansin nyo, pumapalo lang ako ng 2.9 kilometers per liter. So ayan, 2.9 kilometers siya per liter sa ngayon. So city driving, so medyo magastos siya kasi every 3 kilometers mo pumapalo ka ng 50 pesos. Ayan. And so dun Kaya lang gagamitin ko pala yung ano, yung Mazda. Bakit? Akala ko ayaw mo. Pumunta sa office. Akala ko ano, ipapagasan mo yan. Oo nga, pinagasan ni Daddy. Eh ikaw, iba yung gamit. Kanina ata paggamit eh. Ha? Ayaw nga ata kanina paggamit kasi ni Daddy? pinupultang niya daw. Ikaw basta ano, pag may nasira yan, ano mo ikaw magpapaayos niyan ha. Tsaka kung magpa-park ka, kung Nakasundo si Ate Janice. hindi na. Baka okay lang naman na sunduin mo, kaso baka ma-traffic ka, tsaka baka mamaya may oras kang hinahabol. Ha? Ano? Ikaw, tawagan mo na lang si Ate Janice mo, na dadaanan mo na lang sila. Tapos babalik ka nga lang dyan. Nasa bahay. Saan ba sila ngayon? Diyan, pupunta nga sila dyan sa... Pupunta siya. Babalik ka lang din. Kaya sabi ko, mag-grab na lang sila. Ano? Ililibre ko na yung gas mo kung... Ayaw naman pala yan. Sige. Okay lang naman. O, tawagan mo muna. Kasi ako ngayon. Tawagan mo na lang siya. Sige. Para ano. Sige. Sige. Okay, thanks. Ayun mga kaibigan. So gamit ni Josh yung Mazda ko. So hindi ko pa rin kasi yung binebenta. Wala akong planong ibenta yung Mazda 3 ko, kasi yun yung unang nabili kong sasakyan. So nandun muna yung nakapark kalamami sa Pandakan.
Pero next time ililipat ko na rin yun dito sa Cubao. Yun nga lang, nasa labas yung parking niya. Pero ayun naman, sa tapat naman namin yung parking, so wala kami hinaharangan or anything. Ayun. So tingnan natin yung view. Ayan. So ayan. So medyo taas natin ng konti yung camera. Hindi ko mataas. Okay na yan. POB. So patugtog tayo ng music para makapiright tayo ni YouTube. This is for fun lang naman. So alright. So nakakapanibago lang dito mga kaibigan, from driving a Mazda to Ford is yung pinaka naapektuhan ako is yung ito, touchscreen na kasi siya. So kay Mazda ko kasi may knob dito na nilalagay sa kanan ko, ginaganon-ganon ko lang, iniikot-ikot ko lang siya. So ayun, parang nakakapanibago lang na touchscreen na, tapos parang medyo ang layo niya sa akin. Hindi katulad ng mga Mazda ko, nandito yung knob, ganon ko lang tapos mag-a-adjust na siya. Yun nga lang, hindi touchscreen. Yun pala yung perks. Pero yun nga, yung choice ko kasi dito is yung Mazda CX-60 or itong Everest. Pero in practicality kasi, yung CX-60 parang bumili lang ako ng upgrade na luggage storage lang. Itong si CX, itong si sino to? Itong si Everest, 7-seater siya, fully automated. Yun nga rin, mas mura siya. Kasi kay Mazda 2.8 siya. Ito nakuha ko ng 2.8, tapos ang maximum lang nilang na discount parang siguro magiging 2,560 na lang din yung yung presyo niya, kasi sabi nila maximum na daw yung 20k na discount. So sobrang baba ng discount. So itong kay Everest, nabili ko ngayong April. So parang nag-process lang ako ng 2 linggo. Medyo matagal kasi 2 to 3 weeks ata to. Kasi kaya naging matagal gawa nung gawa nung bangko. So may mga requirements na kailangan ipasa, then mga requirements na kailangan ipasa, tapos kailangan i-verify yung account mo. Ayun, subutin na lang medyo mabilis sa BPI kasi kahit papaano may debit na ako. So kung kukuha kayo sa sasakyan, maganda kung doon kayo kukuha sa mga bangko nyo, kung saan kayo nagsisave para mas mabilis. Kasi yung kay RCBC ko na-reject kasi kaka-open ko lang ng account. Ayun, so mas maganda lang na meron na kayong transaction history, like yung mga credit card, yun. So yun lang mga kaibigan. So tingnan natin ulit kung okay ba yung camera. So bakit kaya ayaw niyang mag-adjust? So yun na yung pinaka-top niya talaga. Ayan. So pinapakanan niya ako dun sa kabilang kanto. And traffic na po dito, no mga kaibigan. So isa pang maganda, kung makikita nyo, ang laki nung side mirror niya. Sobrang laki nung side mirror niya. Yung kay Mazda kasi parang naliliitan ako. Tapos yun nga, may harang din dahil dun sa arc niya. So hindi ko fully makita yung buong imagination. Kaya buti na lang, may maganda akong dashcam dun. So ito, pinakabitan ko siya sa Raid, kasi parang hindi ako natutuwa kasi parang ang labo niya. So hindi ko alam kung dahil ba yun sa tint na nakakabit dito, kasi naka medium lahat. So kaya nagiging bluish yung itsura nung screen. So possible dun. So tatanong ko dito kay La Tropa JC kung yung kinakabit nila na camera is kayang mas maganda dito, mas klaro yun. So 1080p na rin kasi to eh. Parang ang weird lang na diba, na hindi pa maganda. So sabi, diretso ako kakanan. Pwede rin naman doon sa kabila. Tingnan mo tong mga to, traffic na sila, hindi pa magbigay.
malapit na sila eh. Ito mga nangkakat talaga dito eh. Mga boykat eh. So pinapadaan niya ako sa Eskinita. So dito may susundan ko lang to. Yun oh, may ka-Everest tayo. Pero yun yung gray. So yan yung isa sa mga choices ko sana, yung gray na kulay. Kaso mas mataas ata yung Maricel na chance ng white. Ayan, so mas maganda rin din kasi yung white. Pero kung pipili ako, mas gusto ko yung gray na color para kamukha siya ni Mazda. Ayan. Okay, stop talking na ako. So, trip tayo. Ingay naman ang sensor na to.
deferred siya. Ayan na. Woo! Oh. Binibreeze niya lang oh. Di pa naka 4x4 niyan. Dance again. Not no rhythm. Oh, yeah. A sweet spot. Wanna dance again. Please, got no rhythm. Once again. Dance again. Got no rhythm. Wasted time. No rhythm. Once again. Josh, pupunta ka ba? Papunta na. Tingnan mo nga dyan sa sasakyan, dun sa dash, dun sa ano, sa may salamin ng katabi mo.
kung meron dyan yung clip. Clip? Oo, clip. Panglagay ng camera yun eh. Dashboard clip. Diba? Ano? Diba? May salamin. Yung ano, yung salamin na ano. Diba may camera sa kanan nun, nung camera. Meron. Okay. May telecine. Oo, yung telecine. Bigay mo nga kay ate mo. Kasi kailangan ko yan pang record mamaya eh. Kukunin ko dapat dyan eh. Ah, sige. Okay. Thanks. Call Janice. Which item would you like? Phone. Say or make your selection from the screen. This feature is currently not available because CarPlay is active. Noy? Hello, Noy. Noy, may ano ako, may, di ba tanda mo Sige yung, dito. Daddy, wait lang. Oh? Hello? yung pinaglalagyan ko ng camera? Na kay Josh? Ano? Yung clip na nilalagay ko dun sa camera. Yung pang video Sa recording. Mazda? Na kay Josh sa Mazda. Sa Mazda? Baka lang makakalimutan ni Josh. Sinabihan ko na rin naman siya na ibigay sa'yo. Kukunin mo lang yon, lagay mo lang sa bag. Kukunin ko mamaya pag nagkita tayo. Eh, pupunta naman tayong Pandakan ah. Oo nga, ina kay Josh yung sasakyan. Pupunta siya ng office niya. Saan? Sabi niya naka-leave siya. Oo nga, pero pupunta nga siya ng office. Kaya nga siya pupunta ng... Okay. Kaya niya hinaram yung sasakyan. Ah, sige. Sige. Okay, sige. Ingat ka. Bye-bye. Okay.